Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Albay. Welcome po sa ating Albay Capital in Action. Ngayon pong araw ng Lunes at sa ating pong business hours. Sa pangalan po ng ating regular host, si Ma'am Jamie Ribaya, ang ating leading officer dito po sa Provincial Government of Albay. Ako po ang inyong pansamantalang makakasama ngayong araw, si Lorena Kising. At ngayon, ang ating makakasama, bisita espesyal ngayong Lunes, ay mula po sa Barangay Punsok, Pulangi, Albay, ang mag-asawang Jens Lee Francisco at Mark Francisco. Ang kanila pong negosyo ay Jolly Bebs Kitchenette. Magandang umaga po sa inyong dalawa, ma'am, sir. Okay, so unang-una po sa lahat, pagbati muna sa ating mga tagapakinig, tagapanood, and syempre sa mga taga-suporta po sa inyo sa Jolly Bebs Kitchenette. Magandang umaga po sa mga taga-Pulangi, especially sa mayor namin na si Mayor Adrian Salceda. Good morning. Good morning. Okay, so ngayon naman pag-uusapan natin syempre sa ating business hours itong negosyo nyo, itong Jolly Bebs Kitchenette. So, ano ba yung negosyong ito, ma'am? Pwede niyo po bang ibahagi sa ating mga tagapanood, tagapakinig? Ano po ito? Jolly Bebs Kitchenette po, na-establish po siya 2016, and then now offering po kami sa more on seafoods po yung in-establish po namin. Wow, seafoods po sa Pulangi. Fresh seafoods. Okay, okay. So, 2016. Opo. Medyo matagal na rin, ano? Opo, magi-8 years na po kami sa July 12. Wow! Congratulations. Okay, so paano ba ito nagsimula? Unahin natin, yung pangalang Jolly Bebs Kitchenette. Saan ito nagmula? Opo, yung Jolly Bebs po, actually, si Mrs. Babes po yung ano niya. Babes po yung nickname niya. Ay, wow! Ang sweet naman. Okay. Jolly siya, tapos may mga barkada na pong tumatawag sa kanya. Jolly Bebs, ganyan. Okay. So, kaya po yun, inadapt po namin siya yung Jolly Bebs. Tapos yung kitchenette po namin, kasi yung as in kitchen lang talaga yung dating ordinary kitchen. Yung kitchen sa bahay, ganun lang. Ay, okay. Pero may pwesto kayo talaga? Wala. Bahay lang talaga namin. Dati po, wala talaga. Totally wala talaga kami pwesto. Nagsimula po kasi kami, more on delivery lang talaga. Ay, okay. So, parang ang ambience sa inyo, parang feel at home talaga yung mga customer. Ganun po. Ganun po okay. talaga. Balikan natin yung Jolly Bebs. So, ikaw yung Jolly at ikaw si Babes. Wow. So, dahil siguro kilala ka sa inyong lugar, kaya naman mas okay sa tingin nyo, mas patok yung kapag ito yung ipinangalan. Kasi mas matatandaan or tanda na talaga ng tao yung pangalan. Tsaka ako din po talaga yung nagluluto. Ay, ikaw personally? Hands-on talaga kami. Okay. Personally. Okay. Kaya ako talaga, sa akin na ipinangalan ni Mr. Kasi ako talaga yung siya talaga dry na ng kusinera. Okay. So, ikaw ma'am, graduate ka ma'am ng any culinary or nursing graduate po ako dito sa Divine World College of Okay, Business. pero mahilig ka talaga magluto. Mahilig akong magluto, lalong-lalo na kumain. Kumain, okay. Pero hindi halata, no? Sexy pa rin si madam. Okay, so bakit ito yung napili nyo? Aside sa mahilig ka magluto, ano pa yung nagbigay sa inyo ng idea sa inyong mag-asawa na pasukin yung negosyong ito na eto nga, kainan, kumbaga? Kasi nung pong ano kami, nung bago pa po kami maging mag-asawa, okay. Plano kong nung ako nasa abroad, kung mag-for good ako dito sa Philippines, gusto ko talaga magkameron ng isang maliit na kainan, pumasok sa catering services. At the same time, yun naman ang kinahiligan ko. Ay, okay. Dati pa, bata pa ako, talagang negosyante na ako. Kumbaga, nagba-barbecue ako sa palengke, nag-ano ako ng mga leche plan, embutido, yung mga ganun. Talagang lako ever talaga sinana mo. So, perfect kasi, yun din naman yung mindset mo, di ba? Nung nagkausap kami tungkol sa mga future plan namin, yun nalaman namin na isa lang pala yung gusto namin. So, kaya gusto namin magkaroon ng catering services. 2016, mag-asawa na ba kayo? Opo. 2010 kami kinasal. Ay, okay. So, talagang hindi naman kayo nahihirapan kasi nga pareho yung goal nyo, pareho yung yung gusto namin. Okay. So, ito naman, pag-usapan natin kasi pareho na mahilig ka magluto, mahilig ka din sa negosyo, and si Sir, ganun din yung gusto niyang mangyari. So, paano nyo, kumbaga, nasimulan itong negosyong ito? Naisipan nyo na, ito ang target natin na
kainan na lang, sa bahay lang? Paano nyo sinimulan, planuhin? Noong 2011, 2010, 2011, nagkameron na po kami ng malit na karinderya sa Santa Mesa, Manila. Ay, Opo. 2010 yun dali, di ba? Tapos Sa may umuwi PUP. siya dito sa Bicol, sa Pulangi. Nagkameron naman siya nung malit na parang pansitan, ganyan. Tapos karinderyang, gano'n. Opo. Tapos, Jollibebs Chibugan pa lang yun, Chibugan daddy. pa po yun. Ay, okay. Jollibebs Chibugan pa lang. Oo. So, noon pa talaga, parang meron na kayong mga Opo. hanggang sa na-establish itong kitchenette nyo. Yes po. Ay, okay. So, mas malaki na ba ito ngayon na Jollibee Opo. kitchenette? malayo na po yung Actually, yung 2011, na wala yun. Na, nag-stop oo, kayo? Na-stop talaga siya. Totally yung pansitan tsaka karinderya. Bakit? Pwede ba malaman kung bakit? Wala na talaga akong katulong. Mag-isa na lang talaga ako. Tapos siya nasa abroad. Ako nasa Ay, okay. Oo, ganun. Okay. So, mahirap naman talaga pag Manghihirap. ganyan, di ba? Sobra. Okay. So, ngayon, sino nagpapatakbo and paano nyo pinapatakbo itong kainan nyo? Itong kitchenette nyo? kami pong dalawahan. Kayo pa rin. Opo. Ah, Nung talaga? umuwi na siya ng 2015, Opo, yan. 2015, umuwi na siya. Yun, Nag-decide nagkasakit na kasi po ako. Nag-decide kami na. Umuwi po ako ng 2015 from abroad. Tapos hindi na ako nakabalik. Oo. Nagkasakit ako. Tapos, syempre, yung mga ipon, naubos Oo, na. naubos. Na may natira kami 5,000 pesos na lang. As in, 5,000 talaga. 5,000. Wow! And then, 2016, nag-decide kami na sabi ko sa kanya, ganito gawin mo, magluto ka, i-post natin sa social media, tapos ako na naman yung magde-deliver Deliver. for Free. free. Free Totally, delivery as in dati full. kasi mura pa yung Opo. gasolina. Ay, okay, yeah. Doon po 28 kami pesos nagsimula. pa lang ata. Doon po eh. kami nagsimula. Paano nyo binudget yung 5K? Parang ano naman Oo, di ba? talaga. Wala na Sobrang liit kami. po talaga. As Sobrang liit. in, Kung baga, kung ano lang yung available na kung may mga yung toyo kami, pouch mga na ano doon, yung maliliit na isuka, pouch. yung mga ganun Pero lang. kahit ano yun, kahit ano yung laman ng tinda nyo before, Opo. ng 5K. Wala talaga siya totaling tinda kasi kung ano lang Opo. yung order, yun lang yung lulutuin Opo. namin. Halimbawa, at saka yung time Pansit. na magluluto siya ng ulam na, yung isang Oo. ulam, ganyan, ima-market naman namin. Oo, Kumbaga, yun yung mga friends ko, i-message ko na, ito yung menu namin for today kasi para makalibre na kami sa araw na tong ulam. Di ba? Igado. Ang galing. kumbaga, yung tubo namin na nakukuha Ipapakpa ko doon, na ulam yun, lang. 35 Correct. pesos. Parang yung ulam nyo, dadamihan nyo na lang, ibibenta nyo, Opo. and then kung may matira, yun na yung Yun ulam. yung Yung ulam return, yun yung namin. ano. Ang galing, di ba? Doon mo ipapakilala yung kung ano yung lasa ng produkto ng luto mo. Ganun, doon siya talaga nagsimula. Tsaka muroon pansit lang talaga yung mga short order, 120 pesos pa lang yun, di ba Ganyan. dati? Ang mura. Oh. Tsaka Shanghai. Pero yung ano nyo, yung market nyo is within Pulangi? Opo, within ulan And then lang. yung mga friends nyo? Yung mga friends lang, kahit sa bayan lang, free lang talaga siya, free delivery lang. Tapos the other day naman, iba naman na menu, ganun naman, mga kaldeta. Kasi ganun lang, papakilala mo lang yung lasa ng Okay. luto. Hanggang sa tumagal siya, ngayon 2024 na, umabot na tayo dito sa Jollibee's Kitchenette na siya. So, ano yung pinagbago? Ano na ba yung 2024 at yung nagsimula kayo? Wala na, iba na talaga siya from kubo. From kubo, nipa kubo, ngayon talagang konkreto Yan na na po siya. Yan na siya. Maganda na siya. Oo. Ang social naman ng ano nyo. Bahay nyo diretso yan? Doon po sa side. Napa sa side. Okay. Oo. Actually, Yan na siya. nagsimula po kami, parang kubo lang talaga siya. Hindi mo maisip na kainan yung area na yun. Oo. Actually, yung kubo na yun, hindi po siya talaga intended para sa kainan. Kumbaga, may nag-request lang ng mga customer na baka pwede kaming kumain dyan, ganyan. Okay. Nilagyan lang namin doon ng table na hindi mo talaga maisip na kainan pala. Kami lang gumagawa, siya lang nagpupukpok Yan. pag sa gabi. Parang inayos lang namin, malinis lang siyang tingnan. Hanggang sa, ganda yan na ng po mga yung, ano nyo. yan na po yung... Yan yung kinikater nyo ngayon. Opo. Ang dami na. Sobrang dami na. Eh, paano nyo naisipan na parang seafoods talaga yung ano nyo? Main dish, parang Opo, ganon. sa Pulangi po kasi, madaming ano sa amin may daming naghahanap ng mga Daming seafoods. restaurant, laging pero wala. malayo kami sa dagat. Oo nga, oo. Tapos may mga customer kaming pupunta na sabi dito sa ganito, meron sila sa menu pero palaging not available. So, Wala. nag-isip po kami na something na malayo kami sa dagat pero ilapit natin sa tao yung seafoods. Okay. Opo, kaya Parang ang ganun po. sasarap. Yan, opo. Kayo ang nagluluto niyan, Opo, personal. opo. Grabe.
nag-aral na kayo? Eto na, Wala. talagang Experience lang. Ako po kumsay siya. Experience. Grabe, yung mga dish na yan, experience lang. Talagang Experience natutunan nyo na lang talaga sa yan. pagluto. Sa Ang pagkain po. galing. Kumbaga, pupunta kami sa isang lugar, may matitikman kami. Pagdating Kung sa magustuhan bahay, ko, i-adapt ko. i-enhance na lang niya yung flavor. Pag-aaralan ganyan. mo, ganon. Ay, nasa hilig talaga siguro yun, no? Ang galing naman. 'Di ba? So, ilang years na? Nasa 8 years na. Mag-8 years na siya, July 2. Okay. So, ano yung status natin ngayon ng negosyo natin? Kumusta naman po? Sa seafoods natin, I think talagang marami yung mahilig Patok sa mga na patok talaga sa tao. Talagang dinarayo talaga ang Jolly Beb's Kitchenette. Sige. Hindi lang dinarayo ha, binabalikan kahit Ayan. mga taga-malayo. Tama yan. Tama. May negosyo kasi na pinupuntahan pero Totoo. yung iba hindi na Hindi na. binabalikan. Hindi na. Diba? Hindi Trinay na. lang kasi, uy, trending to or sabi nila masarap Oo, na dito. try Tama. natin. Pero oo. tama yung sinabi mo na binabalikan. Yes Ibang-iba yun talaga. Iba talaga. Okay. So, ngayon, eto mga seafoods na to, saan ba to galing? Ano ba yung pinagkaiba nito? Kasi marami din naman ng mga restaurants ngayon dito sa Albay or dito sa Bicol na mga nagtitinda ng mga seafoods. Pero sa inyo, ano yung pinagkaiba? Ano yung may pagmamalaki ng Siguro- Jolly Beb's Kitchenette? Number 1 po, siguro yung sa presyo. Presyo? Okay, Sa let's talk presyo about po, the price. mura po yung madami pong, hindi po to galing sa amin, galing sa customer mismo. Okay. Siyempre, kakain sila sa iba. Oo. Napo-compare nila, bakit ang mura dito sa inyo? Okay, kasi when we say seafoods, talagang Mahal po mag-expect talaga. ka na. Mahal po Oo. talaga. Kaya ng budget. Basta kaya ng budget sa tao, okay naman. And imagine na medyo malayo pa tayo Opo. sa ano, Oo. 'di ba? Sa dagat. So, yun na. Mura na and masarap pa. Masarap. Kaya binabalikan Yun, talaga ng binabalikan mga ano. talaga. So, yun yung masasabi natin dun sa mga customers natin and sa mga magiging customers nyo pa Opo. na ito yung maipagmamalaki nyo sa Jolly Beb's Kitchen. Saka po, isa pa din po, yung quality ng foods namin. Yun, Okay. number 1 Mga yun. seafoods Kasi, po. tsaka, babalikan mo siya at the same lasa. Mm-mm. Same yung lasa niya eh. Hindi yung bumalik eh, iba naman yung lasa. Oo, parang tsumamba lang, 'di ba? Consistent. So, pag pagbalik mo, parang iba na to. Iba na siguro yung paraluto, yung ganon. Oo. Hindi, babalik sila ng same quality. Okay. So, tanungin ko kayo, bawat isa sa inyo, pangarap nyo talaga maging business owner, maging business man, Kung business women, hindi kumbaga parang accidentally na naging business owner kami. accidentally. Kasi nung isa side ko, ako ilang years ako Anong course mo nga, sir, computer ulit? science po. Computer science. Okay, and then naging OFW ka. Naging OFW. And naging ngayon, isa ka ng negosyante. Opo. So, accidentally. Kumusta naman yung accidentally? Kumbaga parang kumbaga Ang saya. parang wala pa sa plano Wala sa plano na mag kami talaga na nung nag-meet kami, saka pa lang kumbaga yung gusto ko na magkameron ng kainan, ganyan in the future. Nangyari yun nung na-meet ko na siya. Nung na-meet ko na siya, kasi yun din pala yung gusto niya. Okay. Kumbaga, ang options ko is magtrabaho, mag-ipon, ganyan. Pero kumbaga, second option ko lang yung magnegosyo. Hanggang sa yung parang nagising ka na lang na Ito na pala. ito na pala kami. Gusto mo na Negosyante pala. na pala kami. Gusto na- Business gusto na owner na namin pala na- kami. Oo. Gusto na namin na, kumbaga sa sarili namin, parang nagtitinda-tinda lang. Ganyan. Yung pa kami, business owner na pala ngayon. Talagang perfect, okay yung tandem nyo, Oo. di ba? Sabi nga nila. Pero ikaw, ma'am, talagang bata ka pa lang, sabi mo kanina, Oo, talagang kung ano-ano talagang tinitinda ko. okay. Buti nga hindi ko pa siya natitinda. Wag Online. naman. So, hanggang sa paglaki, talagang yun na yun, ma'am. Opo. And I think siguro hanggang sa pagtanda nyo, ito na ba? Kakarinig nyo na po ba talaga ito? Karir na talaga to. Okay. Kasi dito na po kami masaya. Okay. Oo, at masayang-masaya kaming madami kaming nabubusog ng mga customer. Oo, yun, pag-usapan natin, ano yung pakiramdam na nagsimula kayo sa mga yung made to order, yung mga pa-online, ngayon nagsaserve na talaga kayo sa mga customers nyo. So, Catering. ano yung pakiramdam na, andito na tayo sa ganitong level? Same lang po actually, ma'am. Oo. Kumbaga, parang parang mas Kasi pa rin kami. mas masaya ngayon, mas sa pakiramdam dahil Kasi madami nang kumakain, madami kami nag-ano kami, may restaurant na kami. At the same time, meron kaming mga taong natutulungan. Meron yung mga tao naka-additional na mga... Madami na din. Opo. Okay. Madami na kami. So, meron na kayong mga Mga staff. hawak na Opo. mga ilan yung na, kasi dati kayong dalawa lang talaga, very hands-on pa kayo. So, ngayon, ilan na yung na-add niya na staff sa inyo?
Siguro ngayon nasa 10 na yung staff namin. Tapos meron Pero may kaming mga mga on-call. on-call kami Madaming on-call. sa mga catering. Ang dami. Madaming on-call. Ang dami na, no? So, meaning, ang laki-laki na ng business nyo. Malaki Diba? na And, rin. Medyo. yun na nga, dahil siguro sa demand ng tao. Kaya kailangan nyo Kailangan din, ng diba? manpower, Oo. So, I think, tama naman yung gano'n na kailangan nyo na talaga ng additional manpower. Nakatulong na din kayo, aside sa pagsuserve nyo ng mga masasarap na pagkain, nakatulong na din kayo. Mga kababayan nyo rin ba yung mga staff nyo? Opo. Okay. So, ngayon naman, ano yung masasabi niyo ma'am dun sa mga mag-start? May ma-advise ba kayo o magsisimulang mag-business or yung mga walang idea sa pagbi-business pero gusto sana nilang pumasok sa ganito? Sa masasabi ko, unang-una, hanapin nila muna kung saan sila. Kung anong gusto nila. Ano yung kinahihiligan nila. Yun. Dapat ba talaga gusto mo? Opo. Opo. May hilig ka ba na-enjoy talaga? mo. Ganon? Dapat Kasi talaga. hindi ka magsasawa kung gusto mo eh. Hindi yung, porket ito yung uso, Trending, yung trending. yun yung gagawin mo, hindi. Pag wala kang hilig, I think parang Parang failure ano po, Oo, ka. parang madali. Ano po, parang pilit siya eh. Gusto ko mag-business kasi ito yung trending ngayon. Oo, Paano yeah. pag dumating Oo, yung time na patok hindi na siya ito. trending? Okay. Diba? Kumbaga parang dapat kung yung passion mo, kung saan ka masaya, sa ginagawa mo, parang dapat dun ka. Okay. So, how about naman sa budget? Dapat ba na may malaki kang hawak na pera? Hindi po. Hindi And kailangan. kung hindi naman kailangan, paano? Paano ba siya sisimula ng mga gusto pumasok katulad sa inyo? Yung mga mai-inspire nyo ngayon, paano ba sila magsisimula? Halimbawa, let's say kanina sabi nyo 5K lang. 5,000. So, can you give tips para dun sa mga starters natin? Sige po. Sa isang negosyo, kung mag-start kayo, dapat hindi nyo muna isipin yung kung dapat may malaki kang budget para sa negosyo. Ang isipin mo kung paano ma-establish yung negosyo mo. Dapat focus ka dun sa goal mo na after 2 years, 3 years, 5 years, ito yung gusto mong mangyari dun sa negosyo mo. Okay, dapat may magsiset ka ng goal. Oo po. Dapat ganun po. At secondarily, yung siyempre, yung budget mo, dapat kung halimbawang 5,000, 10,000 lang yung sa budget mo ngayon, alam mo yung limitation mo. Na Yeah. itong araw na to, itong week na to, or itong month na to, ito yung ititinda ko, limit ka lang muna sa Hanggang ganito. dito lang. Umutang ba kayo? I mean, Hindi po dumating kayo sa pumasok. point na kailangan natin mangutang para dagdag puhunan or para medyo mapalaki natin. Dumating kayo sa ganong point. Naranasan nyo ba yun sa negosyo nyo? Total, actually hindi po kami, yun po ang isa sa iniwasan namin, yung umutang muna ng umutang. Kasi kumbaga, binabudget lang namin ito yung kinita natin, ipapasok uli natin dito, paparolling natin. Paparolling nyo Opo. lang yung kita nyo. Opo. Hanggang dun lang talaga. Na humihiram man po kami nangungutang man kapatid kami, ko. pero nangungutang kami, pero yung halimbawang may mga big event kami, Oo. Ayun. Gagamitin namin siya sa Opo. big event. Hindi pero yung, after the event, ibabalik na po uli namin. Ay, okay. So, hindi talaga yung parang iisipin nyo na sa bawat kita nyo, sa bawat luto, may babayaran kayong malaki, di Hindi. ba? Ay, Walang ganon. Hindi. Wala po. And I think hindi maganda yung ganon. Tama po ba? Hindi Tama, po. Kaya tama, dapat hindi. po, kumbaga kung dati may mga luho ka, ganyan, i-set aside mo na muna. Talaga? Dapat Kasama focus yun. ka. Kasama Sa, yun. Sa pagninegosyo, dapat isi-set aside nyo talaga Opo. yun. Kasi Tsaka, lalo hindi na yung naman- bisyo po. Tsaka daddy, hindi naman kailangan na mag-start ka ng business, dapat ganito kaganda agad. Opo. Opo. Number Kasi, one. yung pwede mong puhunanin, napunta na dun sa location mo o kung ano pa man. Ganon. Dapat talaga po, Doon ka yung- muna mag-focus sa ititinda yung mo. knowledge Ipakilala mo mo talaga. muna siya sa Correct. tao. Hindi yung nag-ambisyon ka, nagpatayo ka ng napakaganda Oo. pero hindi naman pumatok, hindi Oo, wala naman. Lugi hindi ka naman masarap yung Oo nga, pagkain oo. or hindi naman siya dinarayo. So bakit Totoo. kailangan? Okay. So ang ginawa nyo, ang strategy nyo is doon kayo nag-focus sa Nag-focus kami pagkain sa kasi pagkain. hindi nyo mapapalaki yan kung wala naman kayong customer na Totoo. malaki. Opo. Napakaganda. Nakita namin na bumabalik si customer, kaya naglakas loob na kaming, eto, di ba dati dahil nasa kubo lang siya, sabi namin, kailangan natin tong palaki na medyo mas malaki pa kasi maraming na aksidente dun eh. Dun sa kubo namin. Pinalaki namin siya ng konti. Dun kami nang hiram ng pera para mas mapaganda at yung serbisyo namin para sa tao.
para relax naman silang kumakain. Yeah, Ganon. okay. So, balikan natin, dun sa mga, yung mga struggles na naranasan nyo, from 20, dun sa, hanggang sa pinakasimula ng negosyo nyo, hanggang ngayon, ano ba yung mga naranasan yung problema, pagsubok sa negosyo nyo, sa inyong dalawa, bilang kayong magka-partner at talagang focus dito sa negosyo? Isa-isahin natin. Number one, syempre, yung sa financial. Financial, number Financial one. po, number one yun. Paano? Kasi sa 5,000 dati, talagang limited lang yung, kumbaga, yung kilos namin, limited lang. Hindi pa kami pwedeng pumasok sa isang malaking event kasi ito lang naman yung limit namin sa ngayon. Kahit kumbaga. ito yung nai-imagine nyo na, ay, marami tayong pwedeng i-serve, marami Opo. tayong gawin, hindi. Opo. Kumbaga, limit lang muna. Kasi ito lang yung kakayanan natin sa ngayon. Dahil hindi nga kayo umutang, talagang Opo. dito kayo Opo, nag-focus. opo. Okay. So, paano niyo yun na kumbaga, nalagpasan? Yun nga po, ang ginawa namin, binudget lang namin. Set aside muna kung yung luho, tapos kung, kasi namin na kung saan kami pumupunta, iniwasan na muna namin yan. Ganun. Kumbaga, nandun lang talaga kami. May sakripisyo talaga Opo, sacrifice po talaga. Opo. Okay. Kasi ito yung gusto mong mangyari sa after 5 years, ganyan. Ito yung nabibisyo namin. So, dapat, dun lang kami. Ang kagandahan sa inyo, kasi pareho nyo gusto. So, kasi kung ikaw lang yung may gusto, tapos, halimbawa, si Mrs. gusto niyang pumunta sa ganito, marami siyang gustong gawin, bilhin. Hindi niya magagawa kasi may i-consider. Pero dahil kayo, pareho nyo gusto, pareho nyo din nailigan na, so, medyo madali na rin somehow, Madali. di ba? Tapos yung kinikita, halimbawa kung may kita, may sobra, hindi yung bibili ka ng gusto mo. Yung mga mamahaling cellphone. Ang ginagawa namin, may sweldo naman kami, ini-invest naman namin. So, masweldo ba kayo? Opo. 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 Kumbaga, may budget kami para sa sarili Talaga? namin. Okay. So, dun sa kita nyo, ano yung mga binabawas nyo dun sa kita nyo? Aside dun sa puhunan. Pinakita mo talaga, no? So, dun sa... natawa ko naman sa'yo. Sige. Dun sa budget nyo para dun sa puhunan, di ba? Paparolling nyo yon. So, ano naman yung binabawas nyo? Sabi nyo, nabanggit nyo, may sweldo kayo. Opo. Kumbaga, sabihin natin, kumita kami ganito, mga 30%, budget namin yun para sa sarili namin. Okay. And then siya, nag-iisip kami, nung nabibili namin, pero at the same time, in time, may return. Opo. Okay. Na hindi kami basta bibili. May cellphone, after ilang days, nag-depreciate na yung ano niya. Yun po yun. Okay. So, at least, pati yung mga ganyan, pinaplano nyo na rin, Opo, di ba? opo. Kasi marami na din kayong kinukonsider, especially kung mas lalo pang lumaki yung negosyo nyo, di ba? Totoo. Pero ang kagandahan din kasi, di ba, nagtiis kayo ng ilang taon, pero ngayon, medyo, di ba, hindi nyo naman dinideprive masyado yung Opo, sarili opo, nyo, opo. di ba? Okay, so at least, I think, deserve nyo naman kung ano yung meron kayo ngayon, Yes, di ba? Okay, so, specialty po sa business nyo, ano ba yung dapat abangan? Once na pumunta sa inyo yung isang customer o yung mga maiingan yung especially ngayon, ano ba yung una nilang pwedeng hanapin sa Jollibebs? Una, syempre, yung foods na sa amin lang po talaga matitikman. Okay, ano yun? Okay. Like yung mga tamis anghang dishes namin, sweet chili dishes, Seafoods, Ang seafoods. dami niyan. Opo. Lahat ba yan talaga? As in, Opo. everyday yan Grabe. available. Tsaka kung ano po yung kumbaga, kung ano yung nasa menu namin, isa-serve po namin yan, hindi po Oo. pwedeng wala. Lahat ng nasa menu namin available, Available back po yan. to back, everyday Grabe. available. Hindi siya po pwedeng Wala. Hindi not pwedeng available not today. available. Ang galing. Galit si Jollibebs Oo. dyan. So, meaning kapag alam nyo ng paubos na ito, Kailangan ng oo, i-restock. kasi baka may pumunta doon tapos ito talaga yung Yes po. nagkikrave siya sa So, ganito. kumbaga parang sa sitwasyon po kasi namin, nire-relate Sa naman namin experience namin. yung sarili namin doon sa kakain. Kasi once na kami pumunta sa isang lugar, sabi nila masarap yung ganito, ganyan. Once na in-order namin, Wala. ay out of stock po. Ay, very Kumbaga, sad. Yeah. I think, Ano naman ako. isa yan sa mga sana naririnig ng ibang mga negosyante ngayon. Opo. Kasi, Opo, totoo. oo, kasi makikita mo, pag pumunta ka dun sa isang lugar, ay, punta tayo dito kasi masarap to. Pero nakita mo, ang daming not available. Opo. Diba? And gusto ko yung sinabi mo na nilalagay mo yung sitwasyon nyo dun sa Sa mga customers. pakiramdam ng mga customers. Ano ba yung pwede nilang sabihin kapag nakain nila to or kapag pumunta sila dito? So, kayo, I think, mahilig din kayong lumabas, mahilig din kayong kumain. So,
alam nyo kung ano ang hanap ng isang customer na Opo. like yung Kasi mga dapat, mahilig. pagdating, sabi ko nga, yung madalas namin sinasabi sa mga staff, kayo bilang customer, pag pumunta kayo sa isang restaurant, ano pakiramdam nyo? Siyempre gutom. Ano yung pinuntahan niyo? Diba? Gutom yan eh. Yeah, oo. Papasukin mo Kaya dyan. sila kakain. Pero kung ito yung gusto kong kainin, wala naman pala, parang, bakit pa ako pumunta dito? Samantalang sabi ni no, masarap yung ganito, ganyan na. Pero dumating sa point na may pumunta doon naghahanap ng something na wala kayo. May nangyari. Pero Meron po. wala naman Pero, sa menu. Wala sa menu. Oo, nagre-request Available lang naman po yung mga ingredients. Niluto pa rin namin. Ay, talaga? Ginagawa ko pa rin. Ginagawa. So, talagang piniplace nyo talaga yung customer. Yes. Parang lahat ng pwede nyo ibigay para lang mapasaya yung customer. Totoo. Yun po yung ano Galing. namin. So, yun yung, I think isa pa yun sa kakaiba. Tsaka maganda po kasi, kumbaga challenge yun sa amin eh. Oo. Kumbaga Oo. challenge kami na yung customer, ito na yung menu namin, ang dami na, pero ang hinanap doon, wala sa Wala menu. naman. Pero nandun Kumbaga naman challenge sa amin na, okay, sige, lutuin natin kasi nandyan lang naman. Challenge yun talaga kasi unang-una, hindi mo alam kung ano yung i-request niya. Opo. Sabihin na natin, andun yung mga ingredients available naman. Pero paano mo Hindi siya mo naman- ilulutuin, Oo, di ba? So, kasi kung ganun, hindi ka ang dami marunong. mong Opo. ang dami mong dapat matutunan ng mga luto na para lang iserve doon sa mga Opo, customer. opo. Grabe kayo In-assess nyo ba yan sa bawat I mean sa planning nyo kasama yun na ano ba yung mga kailangan ng mga customers natin? Paano ba natin sila mapapasaya? Siguro, based po sa experience na lang namin as customer dati, doon kami yun yung pinagkuhanan namin ng na para ma-deliver namin sa mga customer. Kasi gusto namin, ganito, ganyan, yung satisfactory namin pagdating sa isang restaurant. So gusto namin, lalo na yung malalayo, galing sa malalayong lugar. Gusto namin, pagdating doon, Oo. mapil nila na at home sila, yung ambience maganda. At the same time, yung gusto nilang kainin, makakain nila. Oo, at saka yun na nga, na kapag patapos nilang kumain, maire-recommend nila, babalikan talaga nila kahit gaano pa kalayo. Mapapansin naman namin po sa customer kasi lalabas po yan, mga nakangiti na. Ayan, oo. Ang sarap ng feeling, di ba? Opo. Na parang satisfied sila lahat sa mga ginawa nyo. Okay, so, aside dun, kasi meron na kayong place talaga. So, meron pa ba kayong catering, online, o nagde-deliver ka pa ba, sir? Or, Opo. ano ng style ngayon ng negosyo nyo? Saan na ba ito umaabot, itong Jollibee? May mga Sa catering deliveries, pag hindi namin kaya, may mga bago Mga naman ngayon rider na pa. rider. Ay, oo. Pero yan. kung sakaling may oras lang naman po kami Kami pa ako rin mismo talaga. nagde-deliver. Kasi Ikaw pa gusto rin? ko, Opo. yung pagdating po ng foods dun sa location, presentable pa rin siya. Ganun kayo ka-hands-on Opo, talaga. kasi sa ibang rider, hindi mo rin sila masasabi kung Siyempre, wala sila yeah. ibang dala, mabilis. Pagdating sa customer, hindi na siya, yung itsura niya, iba na. Oo. Hindi na, yung Kuya. presentation niya pangit na ayaw namin mangyari yun. Okay, so, price range, ma'am, sa inyong catering, what's the lowest? And then, I mean, yung max niya. Depende pa rin sa customer. Opo. Ano po yan? Ang Seafoods ang pinag-uusapan natin. Oh my God. Pag seafoods, Grabe. mga sa catering, 100 packs, nasa 450 to 500 ang per head namin. May 550 pa po. Wow. Grabe. So, talagang nag-adjust din kayo dun sa mga kababayan nyo Opo, para... pag- Sa adjustment, Oh, andun so- naman talaga kami. O sa ordinary, meron po kaming 350. Oh, hanggang depende sa 550 budget ng po. customer. Doon kami Meron pa ganun na Opo. seafoods? Kung kaya, minsan, go. minsan po kasi may customer na pupunta sa amin, medyo namamahalan, ganyan. Ang tatanong po namin, magkano yung budget Magkano? nyo? Uy, nagtatanong kayo ng Yes. gano'n? Yes. Sila po yung magde-decide. Ito yung budget namin, ganitong tao, ganito yung guest namin, okay lang ba? Para Sige kami po, na yung ito yung para lulutuin sa namin kanila. para sa inyo. Nakakaloka naman yung negosyo nyo. Totoo. Grabe. Opo, ganun po yan. Masyado naman kayong mapagbigay. Ganon talaga. Ikaw baga, Kailangan. ang ano po kasi namin, lumapit sa amin, gawin natin posible yung okasyon. Parang pangarap ko na gustong makakain ng ganito, pumunta ako sa inyo, pero tinupad nyo yung pangarap ko kahit hindi sapat yung pera ko. Ganon. Opo, ganun po yun. Grabe yung mindset nyo, no? At saka grabe kayong mag-alaga ng customer. Ay, ganon talaga kami. Diba? I think naman siguro sa lahat ng mga negosyante na dapat ganon na inaalagaan naman. Kailangan Kaya naman alagaan. siguro binabalik-balik. Bumabalik. Oo. Kasi kaya po nabubuhay yung isang restaurant dahil dun sa mga kumakain. Yeah. Sa mga narinig ko, I think sa pagkain, ayun na nga, masarap, binabalik-balikan. And yung service, I think dun talaga humaylay. Talagang,
iba yung serbisyo nyo. Opo. Aside sa kayo na mismo yung nagluluto, di ba? So, very special kasi alam nyo, ito yung magpapasaya sa mga customers. Pero, yung kayo mismo yung nag-a-adjust, grabe, Opo. ibang level na yon para dun sa mga kaano natin. Opo. Sa ilang taon nyo sa pagninegosyo, ikaw ma'am, unahin ko, ano yung natutunan nyo ma'am sa ilang taon mo nagsimula ka, bata ka pa lang eh. So hanggang ngayon, dala-dala mo yung ano ng negosyo. Ano yung natutunan mo ma'am? And sa tingin mo, pwede mong i-share dun sa mga planong magnegosyo na pwede na din nilang gawin or ito rin ang pwede nilang gayahin? Yun nga, yung sabi ko sa'yo kanina, kung saan sila masaya, yun dun sila mag-focus. Yun. Ikaw sir? Ngayon. Ano yung masasabi niyo, ma'am? Ano yung learning? Halimbawa, kasi hindi mo naman siya mabuti simula bata Isa po yung sa learning namin, ang isang negosyo, kung papasok ka, talagang dapat tanggapin mo yung mga risk. Number 1 yan. Tapos, isa pa yan, i-give up mo muna yung mga bisyo mo. At ganyan. Lahat Tapos, ng dapat bisyo. mag-focus ka doon sa goal mo. Yun lang yun. So, lalo na sa mga nagsisimula. Tapos, syempre, tanggapin mo na sa sarili mo na dapat madami ka talagang isasakripisyo pagdating sa negosyo. Kung talagang handa kang magnegosyo. Okay. May mga naririnig ako na hindi naman daw sa lahat ng oras malakas yung negosyo. Opo. Tama po ba talaga yun? Opo. Yes, May po. mga times na Yes, po. talagang mahina. Opo. Pero hindi kami tumitigil. Oo nga. Pag mahina, kailangan namin mag-isip kung paano siya lalakas. Dapat mag-isip ka ng Kasi something. nag-start kayo ng konti pa lang, 'di ba? And then deliver. May mga times na walang umu-order halimbawa. Ano yung nararamdaman nyo? Ano ba yung na parang uy, wala nang umu-order, tigilan lang Ayun, kaya natin opo. to. Yun- Dumating ba kayo sa ganung point? Opo, yung medyo mahina yung sales, ganyan. Pero yun yung time na dapat, yun po yung time na nag-iisip kami ng something na mayroon tayong ipakita sa tao na kumbaga kung paano natin makukuha uli yung attention nila. Palaging may bago like mga sa promotions, mga ganyan po. Oo. May mga innovations na Opo, kayo may mga ginagawa. innovation Kasi, po kami. yun na nga, dahil, eto na ang focus nyo talaga, palaguin itong negosyo. Opo. Ito, ituloy-tuloy na to. So, ang ginagawa nyo, walang susuko. Wala. Diba? Opo, Maghanap ganun tayo tayo. ng paraan. Opo. Maghanap Lalaban tayo ng tayo. paraan. Okay, so, registered Opo. ang negosyo nito. Opo. So, ano yung benefit nito ng pagiging rehistrado ng isang negosyo? Una po, syempre, Walang kaba. kumbaga, wala kang kaba Wala na kaming legal kaba. tong negosyo namin. Mhm. Wala kaming nasasagasaan na ibang tao, kumbaga. Kaya namin Tapos, nakikipagsabayan sa... nakikipagsabayan kami Kasi kung ano marami, yung flow, di ba? kung ano Yeah. yung flow sa market. Oo. At the same time, nakikilala kami, like dito, kung registered ka, madaming nakakakilala, lalo na sa government offices po. Mhm. Nare-recognize po kami. Yes. So, any message po para dun sa mga hindi pa nagre-rehistro? Ano ba yung pwede nilang, kumbaga katulad sa inyo, maging benefit din na makuha nila? Doon po sa mga magsisimula ng negosyo, importante po na ma-register yung negosyo yung i-establish. Dahil number 1 po, may mga program din man po yung government na tumutulong doon sa mga small businesses. Yes po. Gaya yung sa Dolly Daddy. Opo, mas maganda po yun, ma-recognize kayo ng government, matulungan kayo Opo. kung medyo Medyo nag-struggle kulang. kayo pagdating sa Talaga? negosyo. Opo. So, kayo, natulungan din po ba kayo? Opo, kahit pa paano, naanuhan naman po kami. Yung iba pa din po na bigyan nila ng mga financial assistance, ganyan. Mahirap ba magpa-register? O maraming requirements? Marami. Marami po, talaga. Madami pong requirements. Pero kung sabi nga po namin, kung hilig mo yung negosyo mo, hindi ka naman mahirapan. Kasi kumbaga, tanggapin mo na pag nagsisimula ka ng negosyo, talagang mahirap po. Oo. And I think kaakibat na talaga to, Opo. di ba? At kahit hanggang po ngayon, hanggang sa nagtuloy-tuloy yung Walang negosyo mo, yung hirap, nandyan po talaga. Kung mas lumalago yung negosyo mo, Lumalago din yung lumalaki din yung liability mo, syempre. Nandyan. Correct, Opo. correct. Yung iba kasi yung mindset ng iba na kapag
lumalaki na yung negosyo, medyo petics na lang, Ay, di ba? hindi po. Hindi pwedeng gano'n. Dapat po, kung medyo lumalaki yung negosyo mo, nakikilala, mas kailangan pong doblehin yung focus mo, yung dapat hindi ka mag-relax lalo. Para mas nakaka-pressure nga yun, di ba? Mas pressure po Kasi marami ka ng customer. kumbaga madami Dami lang. na. Kung dati po, ito ka lang, yung nakatingin sa'yo, isa, dalawa lang. Oo. Pero kung malaki na, madami na yung nakatingin sa'yo eh. Kumbaga nakapokus na dyan sa'yo. Inaabangan nila kung ano yung bago, kung ano yung mga nangyayari dito sa negosyo na yun. At the same time, syempre, yung mga umaasa din po sa amin, yun isa po yan. Kasi may mga staff kami na hindi po pwede kami mag-relax ngayon. Once na bumagsak tong negosyo namin, kawawa Damay naman sila. yung mga staff namin. Hindi na lang sarili yung Hindi iniisip po. nyo Opo, ngayon. opo. Dahil meron na din kayong mga pwedeng maapektuhan, may di ba? mga pamilya ganun. din pong umaasa sa amin. Ang galing, Ayun po di ba? Uy, hindi lang ng si Missy sa yung pamilya nyo, no? Yung mga pamilya na din ng mga staff Opo, nyo. yun po. Isa din po yun sa concern namin, syempre. Kung paano namin matutulungan sila. Kasi ayaw naman po namin na sabihin natin lumalago tong negosyo. Sa amin na lang dalawa. Yeah. Sila po yung tumutulong sa amin. Kaya dapat in return sa mga nagninegosyo, pahalagahan din po yung mga staff. Napakaganda ng sinabi mo na dapat talaga sa isang negosyo, like ganon, sa malaking negosyo na katulad yung may mga hawak din ng mga staff, na kinukonsider din natin na bahagi ng success ng negosyong ito, itong mga taong nakakatulong nyo ngayon. Opo. Kasi hindi po namin kakayanin kung kami lang dalawa. So, sa status ngayon ng negosyo nyo, hindi na kaya ng kayong dalawa na lang. Meron na kayong additional cook, ma'am? Or ikaw pa rin talaga? Meron ako isa. Ano po yun? Oo, meron ako isa. Pero pagdating sa mga ganyang Sa mga big events catering, kami, ako pa rin siya pa din talaga. po yun. Grabe. So, hindi mo siya parang itinuturo sa iba or inaano sa iba. Kasi gusto mo na matiyak na same pa rin yung lasa Yes. at yung preparation talagang special para sa mga Yes. customer. Okay, so yun na talaga, ma'am, hanggang sa pagtanda. Oo, Yun na ganun yan. na. Ayaw ko pang ibigay yung corona ko. Okay, so yeah, deserve mo pa rin yung corona, ma'am, and I think marami ka pang mapapasaya Yes. dun sa, sa Marami mga kaming customers. mabubusog. Okay. So, ngayon, ma'am, pag-usapan naman natin dahil maraming mga negosyanteng nakikinig ngayon, maraming gustong magsimula, marami ang na-inspire dun sa storya nyo. So, ano yung pwede nyong sabihin sa kanila na sa tingin nyo, ito na yung senyales na, sige, simulan na natin to, Okay. na negosyong to. Kung sa mga gustong magsimula, kailangan nyo nang simulan. Hindi na bukas, hindi na sa susunod na araw, kundi ngayon. Ngayon na. Oo. Okay. Sa dami ng mga kainan ngayon, sa tingin nyo, paano nyo sasabihin sa kanila na, okay, sige, okay lang yan. Kailangan nyo lang na mag-strategize, kailangan nyo lang na, kasi kayo, iba din iba din yung narinig ko na strategy nyo. Doon sa kanila, ano yung pwede nyong ipayo sa kanila na, wag silang matakot na, ang dami-dami ngayon. Opo. Kumbaga, wag silang matakot na makisabayan kasi kahit sabihin natin na madami yung gumagaya, ganitong produkto, ganyan, dapat yung originality nyo, yung lasa, yung quality ng pagkain, consistent. yun yung magpapaangat dun sa negosyo mo. Okay, narinig ko yung originality talaga. Opo. So, I think siguro sa mga papasok, dapat meron din sila talagang alam nila na... Dapat po, Yes po, ito yung negosyo ko, may something unique dun sa negosyo ko na dapat balikan po ng customer. I think, siguro. Kasi kung pare-pareho, parang yun na nga, yun ang medyo mahirap sa panahon ngayon, di Kumbaga, ba? sa 10 customer, kung 10 kayong nagtayo ng pare-pares ng negosyo, tigi-tigisan na lang kayo. Oo nga. So, ang dami na talagang kainan ngayon, di ba? Dami. Sobra. Oo. So, magdalaban na lang talaga dun sa serbisyo, dun sa lasa talaga. Sa lasa. Di ba? Yun na lang ang panglaban kasi marami din naman ngayon na mga malalaking restaurant pero hindi ka na rin talaga masyado masasatisfied. Opo, Okay. tama po. Sige. So, ano pa ba? Ma'am? Any additional, ma'am? Ang kakaiba sa business nyo, ma'am, maliban dun sa ang ganda-ganda ng lugar nyo, sino nag-decorate ng
ng area. Kami. Kayo lang din talaga. Lang din. Maraming ano kami doon. Actually, yung Maraming history po away. niyan, yung history ng restaurant namin. Sasabi Ayan ko, ang pinagdaanan. Oo. kasi itong area na to, sabi ko, gusto ko ganito, ganyan. Gusto ko makita, sabi ko, drawing mo. Gaano kalaki yan na area nyo mo? Ano lang po yan, siguro mga 300 square meter. Okay. Sa side yan, bahay na namin. Okay, so gaano karami yung pwedeng ma-accommodate din sa area nyo? Siguro mga 200. maximum 200. 200. Ang dami, ang laki-laki. Yes po, kasi pati baba. Pero kung taas, May mga garden po 100 kasi. packs sa taas. May May Okay. garden pa kasi siya. Yan na ba yung ano? Yan yung Yan setup na yung nyo, ngayon. ma'am? Yung ngayon Parang ang social-social naman na kumain. Parang naman. Hindi naman. pero mura lang, di ba? Ah, Ang kaya social Very naman. affordable po. Gaya Kumbaga ng budget. yung ano niyan, pangmasa po yung price namin. Oo. Kung- May mga ano nga kami, yung may pangmasa talaga kasi may mga pang-estudyante din. May pansit Ay, na talaga? kami. 12 pesos na Pansit pansit. Ay, grabe, bato. meron pang ganon? With egg, 22 pesos sa mga bata. Oo. Ang turo namin, 5 tumaas pesos. lang ngayon, 5 pesos. 5 pesos nung lang po. Uy, last grabe, month. ang mura. Oo, ngayon 8 pesos na. Kaya yung mga, kasi po dati, yung mga estudyante, kumakain talaga sa amin kasi may pansit-pansit pa kami. Kasi doon kami Ngayon, nagsimula. nagkameron kami nung restaurant na ganyan. Siyempre, yung mga estudyante, short sa budget, Oo. hindi na nakapunta. Ayun po. Okay. Binalik po na namin. sila. Ibinalik po namin yung gano'n. Oo. Sabihin ko na talaga, pinatunayan nyo talaga na kayo ang nag-a-adjust sa tao. Opo. Totoo. Di ba? Kasi gusto namin, lahat ng tao, lahat ng estado Hindi nila, mataas, hindi mababa. maserban po Pantay-pantay ang nandyan sa Nakakatuwa, Jollibee. nakaka-excite naman. I mean, nakaka-inspire yung yung idea nyo sa pagsiserve sa tao, di ba? Kasi ang daming gustong kumain. Let's say, kadalasan, di ba, ang target nilang market, yung mga mayayaman. Kasi Opo. doon sila maraming pwedeng Kita. kumita, di ba? Pero kayo, pinilit nyo talaga abutin yung mga estudyante kahit gaano kamura Opo. para ma-afford nila and ma-experience nila yung negosyo, yung Opo. pagkain. Totoo. Grabe. Okay, sa ganda, di ba bahay nyo yan dati? And, Hindi, dito lang sa side. Restaurant po namin, tapos itong side, bahay na namin. okay, so, pero yung area sa inyo na talaga before Opo. kayo Opo. nag-start? Hindi. Hindi. Ay, Hinulugulugan lang po. Ilulugulugan lang namin sa kapatid ko. Okay. So, dun sa area nyo, gano'ng kalaki yung nagastos? Sa pag ano, kasi, di ba Hindi kasi namin siya naramdaman. Kasi Kasi pakunti-kunti. lang. Ako, halimbawa, itong area na muna nito yung paggawa natin. Kung ano lang Tapos yung once na naka-budget na ulit. Hindi siya bigla. Pag may sobra, ay sige, parang i-improve natin yung area Yes natin. po. Ganun yung ginagawa. Yes po. Hindi siya By biglaan portion, kumbaga. para hindi naman mabigat sa Bigla din. bulsa. Kasi meron kayong pinapaikot na pera, Oo, di dun ba? din. Ay, okay. Doon din Yung mga kumukuha sobra, sa income. yung mga Doon din. sobra, pinagawa naman po namin itong isa. Ay, okay. So, Step talagang, by step po yun. oo, hindi nyo minadali. Opo. Bago kayo nakarating dito, bago nyo naabot yung magandang area nyo talaga, pinagdaanan nyo rin naman talaga yung mga ganun. Okay. Madaming pinagdaanan. So, may mga pinag-aawayan din kayo bilang mag-asawa dun sa negosyo, di ba? Opo, madami. Sige, anong mga yun na dapat i-consider, di ba? Kasi, nagpaplano kayo pareho kayo nagpaplano, hindi pwedeng isa lang. Opo. So, saan point dun kayo medyo nagkakaroon ng kumbaga pagtatalo pag minsan? Nung nagsisimula po kami sa mga sa mga decorations, na Ay, ganyan, okay. yan. Kasi gusto ko ganito, ganyan. Dito. Pag hindi niya ma-picture, yan ang mag-aaway na kami. Yan naman sa akin, paano ganyan. Ayun lang. doon po Simple sa lang naman. Mga simple lang po. Na actually, doon naman sa ikagaganda. Yeah, oo. Kasi pag ayaw ko, ay hindi siya bagay, pangit. Kaya ako, sige na. Pinaprangka mo na, Kaya sabi sinasabi ko sa mo kanya, talaga. sige na, ikaw nang bahala dyan. Sister, okay, yes na lang, sister. Para wala na. Kumbaga, At least, di ba, nagkakaso. opo. Dumating kayo sa part na gano'n na ay at least, di ba, ngayon, maganda yung kinalabasan. Opo, Di ba? maganda. naman po. Ang ganda ng area. Parang very home Cozy. talaga. Oo. Tsaka ang linis. Yan Ay, ang number one na number sinasabi one po ng talaga. customer. Pagkapasok pa lang ng pagkapasok. Yun din. Ako, very particular ako. Pag pumasok ka dun sa area na, Lalo na alam po mo siya yun, sa... yung iba may amoy, tapos madumi, di ba? Ang Pero number sa one inyo, po talaga, number one na sabi ko nga sa mga namin sa mga staff, yung CR dapat yan, may kumain na wala, malinis yan. correct.
Correct. Opo. Yun pa, sa CR, Opo. kinonsider nyo din talaga yun Opo. sa planning nyo. Kasi Kasi kahit yun po. kami may sariling bahay doon, nagsi-CR din ako doon. Kasi pagka lumalabas po kami, syempre kainan yan. Kainan yan. Ang tao, once na pumasok, minsan maghugas. Hugas. Oo. Pagpasok mo sa CR, ganun, hindi siya, parang ganun kadumi, paano ka pagaganahan dun sa pagkain? Correct. Balik Oh, mo. mapapaisip ka na, malinis ba tong kinakain ko? Oo. Or nga- paano ba to opo, dinuto, di ba? Ito ngang kainan, madumi, how much more? Sa kusina. Oo. Correct. Yun po ang ano. Kumusta naman yung kitchen nyo? Kitchen Diba? po, so far, sabi nung mga pumapasok doon na ano, Oo, malinis kasi naman po. in-out ang tao doon, Opo. lalo na mga kakilala ko, hindi mo yan mapigilan. Nakikita nila na niluluto Oo, talaga. nakikita nilang Kasi nagluluto. papasok ka from munisipyo, pupunta doon na yung comment nila na sa lahat ng pinasok namin na kusina, ito yung pinakamalinis. Ang sarap naman Opo, sa ang sarap sa pakiramdam Oo. ng ganun. Kasi compliment sa amin na sa mga staff namin, alam namin na ginagawa nilang maayos yung trabaho nila. And to think na, pag sinabi natin kainan, mahirap talaga yung maintenance ng cleanliness, di Number ba? one po. Number one po I yung think cleanliness. labas-pasok yung tao, di ba? And then, di ba, nagdi-deal ka sa pagkain, sa mga liquid, ganon. Mm. So, yun, I think isa yun sa mga nakakatuwa, isa pa sa mga maganda sa inyo na yung, nakita ko nga, yung arrangement, yung ano ng table sa paligid. Oh. Para ang Malinis, maaliwalas talaga. aliwalas talaga, yeah. And then, meron kayong mga halaman, tama ba? No, nakita ko. Wala, halaman lang yun, hindi man yung landscape. Pero at least, Halaman, nakadagdag pa yun sa ano. po. At saka yung Siya lang aquarium, din nagigay na gumagawa. rin po kami aquarium Siya lang. sa mga bata. Ikaw din. siya. Ay, okay. Yung mga bata nandun lang din sa bahay nyo. naglalaro. Oo, Kasi magkatabi lang naman. Meron ba Opo. kayong parang partition doon? Wala naman. Bahay na po namin bahay mismo. talaga. Tapos yung garden, pag may mga customer kami mga bata, yan, dyan sila. Safe okay. naman po Safe. din maglaro-laro dun siya. Oo. Medyo lang, para sa customer pala namin, sa loob, malawak, safe ang mga bata. Sa labas, maliit yung parking space namin. Opo, maliit. Pero ngayon, may medyo lalaki-lalaki Okay na naman yun po kasi doon. may gasoline station na yan. Okay naman na yung magiging parking. Ay, okay. Tsaka yung iba sa labas naman, malawak naman dun sa both Safe side naman. na. Hindi naman bawal doon. Ay, hindi naman. Safe naman So, po. Opo. para doon sa mga customers na gustong pumunta doon na mayroong mga dalang sasakyan, Oo, safe okay naman. Okay Opo. po. Lalo na pag may mga events, may mga kami, naka-hire kaming mga tao Nagpa-parking na po nagpa-parking boy doon na safe talaga? talaga. Opo. Okay. Kasi sobra talagang haba ang both side ng kalsada, Napupuno po yung punong-puno. Lalo na ngayon, Mother's Day. Ay, oo. Sobra punong-puno. Kantuhan ng bayan na Ano ba yung landmark ng area nyo, ma'am? Para dun sa mga nakikinig nanonood ngayon, para mas madali nilang makita, matandaan yung area nyo. Ano yung landmark Sa nyo? unahan Kasi lang. nasa Barangay Punsok ko lang yan, di Barangay ba? Punso. Sa unahan lang Unahan kami lang ng po. simbahan. Unahan ng Tapos simbahan. may ng- signage naman po. May signage naman sa labas. Ay, Ng okay. simbahan po ng barangay po. Tsaka hindi naman siya kalayo kasi 25 meters lang away sa sa kalsada. Ay, okay. So, kitang-kita naman. And then, andun naman yung signage nyo na Jollibee. Ops, Opo. Jollibee. Okay. So, ngayong Mother's Day, ano ba? Meron ba kayong promo? Ano ba yung mga pwedeng abangan? And, syempre pa, invite nyo na din yung mga kababayan natin na special para sa mga mahal nating ina. Ngayong Mother's Day, ang naisip namin, actually hindi pa namin napopromote, Andy Rice, free rice. Kung ano, rice is life pa Free naman, diba? rice. Free rice, Andy Ulam Rice na- pa siya. ulam na lang yung bibili nila. Mm-mm. And sulit na kasi mura pa. Tsaka, Yes po. yeah, yun Yes na nga. po. Yung lasa ang talagang Babalik-balikan panglaban. po talaga yung lasa. babalik-balikan. At So, siguradong mapapadami talaga sa kanin. Yeah, Pagka and then- Oo, masarap kasi ang ulam, kaya mapaparami ka sa kanin. okay, so, promo ma'am, magkano yung promo natin if ever meron tayo para dun sa ating Mother's Day celebration? Actually, wala. Wala Actually, siyang po, yung regular price po regular na, no, price. basta, Basta may Andy ulam rice, ka, free na Andy po rice yung na rice. yan. So, kahit Mother's Day or anumang celebration, kahit regular days, special pa rin yung luto nyo. Yes po. Diba? Yun lang naman yung Parehas lang. masasabi natin nun. Walang pinagbago kahit sino man yung kumain dyan. Oh, Special. additional pala sa promo natin is pag naka-worth 1,500 kayo, may free coupon na
mananalo kayo ng brand new motor. Motorcycle. Uy, ang social naman. Sa July 12 yung i-announce. Para sa anniversary po namin, 8th anniversary ng Jolly Bob's Kitchen. brand new Yun po motor. yung ipamimigay naman namin Ang galing, di ba? So, imagine namimigay na kayo dati, sobrang Opo. tipid kayo ngayon. Bibigay In na. return naman po, dahil dahil may sa souvenirs kanila, umabot kami sa point na ganito, kumbaga, ito na yung siguro yung time na ibalik naman namin sa kanila. Bilang Ang pasasalamat galing. po sa I think siguro kaya binibless kayo kasi hindi kayo, Hindi kumbaga, lang. oo. Receive lang, Kumbaga, bako ka mo sugugumon ba yan? Ay, hindi po. Opo. Diba? Aside sa alagang-alaga kayo sa mga staff nyo, especially sa mga customers nyo. Opo. Now, magre-return pa kayo dahil nga sa blessings na Opo. nare-receive nyo. Kumbaga, Okay. para naman sa kanila. Okay, so sa raffle ticket, 1.5 di ba ma'am? 1.5. Worth 1.5. Worth 1.5, meron na silang Free coupon. okay. So, kahit ilan basta kahit pabalik-balik din Opo, sila, meron the sila. more chance of winning. Oo nga. The more you eat, the more chance of Yeah. winning. Nabusog na, may chance pang manalo. Makapag-win. Correct. So, ongoing na siya ngayon. Yes po, ma'am. ongoing na po And siya. yung ano nyo is July 12 po yung... July 12 Yung grand draw. Yung grand draw. Wow. Live. Tapos may social mga naman. consolation prizes po po. Hala, meron po. pa. Oo, syempre. Uy, grabe. Ang Hindi lang po galing. yung motor, kung may mga maiuwi pa sila. Ano to, taon-taon nyo talaga ginagawa or pinabonggan nyo talaga ngunyan na 8? Ngayon po, Actually, bongga. ngayon lang bongga. Pero yearly, meron po kaming mga promo na Lagi kaming may binibigay. Sa promo. mga may okasyon. Nag-free lechon kami. Uy, talaga? Yes, nag-free lechon kami. May free ice cream May- kami. May free dessert kami. Mga ganun. Pag may mga okasyon po, di ba, may 10% off. Oo, pag birthday ko, 20% off. Total bill. Talaga? Oo. Oy, so parang way nyo na din yun ng Yes po. pasasalamat, Yun di po ba? ang way namin. Okay, so hindi kayo nauubusan ng pakulo. Ang galing. Hindi, kailangan talaga. Kailangan nyo May mag-isip na bago. mag-isip, di ba? Oo. Oo. And nakakainganyo kasi alam mo yun na parang wala talaga sa inyo yung more on kita lang talaga. Wala, Hindi. oo. More on Basta serving nai-enjoy kayo. Sabi ko nga namin, po nung una, sa negosyo, di mo muna isipin kung paano ka kikita. Mhm. Isipin mo muna Oo. paano mo mapapasaya yung mga tao, yung kita, patupalo na lang yan. Napaisip ako, alam mo, pwede mo paisip yung mga listener. Kasi ako, napaisip ako doon, ano, wag mo munang isipin yung kita. Opo. Opo. Kasi pag inisip mo, Mape-pressure ka lang po eh. yeah. Mas May stress ka, Parang hindi ako konti, kumita, parang ganyan. ganun. Napagod ako. Lalo na pag inuna mo yung pagod nandyan na yan eh. Oo nga, parang sabihin mo, ay, dapat may kapalit tong pagod ko, dapat Hindi mo na mabayan- isipin yung gano'n. Hindi mo na muna isipin. kasi Tama. mape-pressure. Oo nga naman, ano. Kasi pag inisip mo na, puro pera na, oy, wala pa tayong pera na nakukuha ngayon. Opo. Parang iba yung dating and iba yung magiging Pressure output sa sa'yo. inyo, ba? Oo. 'Di ba? So, isa yan sa magandang dapat Opo, dapat talaga. Matutunan ng mga matutunan. gusto. Oo, kasi baka iniisip nila na, uy, successful na to. So, dapat pa nagsimula ako, successful agad ako, di ba? Hindi po. Marami agad akong pera. Hindi. Hindi po Hindi. dapat. Kasi sa inyo, marami kayong pinagdaanan, di ba? Marami kayong sinakripisyo. Di ba? Ang galing. So, sana makabisita kami and talagang i-encourage ko yun. Anytime po, Subukan anytime. nila. Wala pala kaming everyday open kami. Ay, wala kayong day off? Oo, wala Uy, kaming grabe. day Wala kayong family day or Meron. Pag Sa lang family yan, day po swertihan lang namin, yan. opo. Kukuha lang kami ng isang araw na medyo Kasama lahat mahina. ng staff natin. kasi ikaw Lahat yung cook, ng ma'am, staff, eh, di ba? opo. Ano yun? Paano nyo pa minamanage ang... Kinakaya pa namin. Grabe. Ano po, kumbaga time management lang, ganitong araw, o lalabas tayo, lahat ng staff po. Pag kasama mga namin. ganyang special Ay, talaga? occasion, oo, lahat, pati pamilya Lahat po nila. sila. Kasama. Okay. So, tinuturing nyo na ng pamilya. Yes. Opo. po. Number 1 po yun sa negosyo. Dapat ituring mo yung mga staff mo na hindi ibang tao. Kumbaga, pamilya mo na sila. Bakit? Kasi once na naramdaman po nila yung pamilya, yung puso nila, nandyan na sa negosyo mo eh. Oo, parang yung mindset na din nila, Opo, ganun diba? So, hindi na sila na sabihin natin, ay, kailangan ko lang sumeldo, para compliant Hindi po. lang Pangit sila dun po sa eh. mga ginagawa. Opo. Diba? Kumbaga, mas maganda kahit iwanan namin sila, iniisip nila paano palaguin yung negosyo dahil doon din sila umaasa. Oo. Hindi po sa aming dalawa, dahil doon sa Ang negosyo. galing-galing yung dalawa, alam nyo. Thank diba? you. Sana may marami kayong makausap ng mga negosyante kasi I think yun yung kulang sa iba. 'Di ba? Yung ganitong mindset, 'di ba? Yung pag-aalaga sa tao, pag-aalaga sa customer. Ang galing, 'di Dapat ba? po. Nakakatuwa naman. Dapat yung puso mo, hindi lang nasa negosyo, kundi nandun din sa mga tao nakakatulong. Yes, totoo po talaga 'yan, 'di ba? Bihira natin maano na
ikaw, empleyado lang kita, di ba? Pinapasweldo kita kaya yun po ang wala sa amin. Yung Wala salitang sa amin. ganun na. Empleyado lang kita. Kung ano gawin yung mo dapat kinakain namin, ganun din sa yun din, ganun po. Dapat. Kami hindi pa kumakain, kumain na kayo. sila. Nakaka-touch naman kayong mga boss, di ba? I mean, mga leader Wala or what. kaming boss, ate lang, ate Talagang, lang. grabe, okay. Ayaw po namin kumbaga parang ayaw naming maramdaman nila na empleyado lang kami dito. Wala po yung ganun. Family talaga. Pamilya po talaga. Ang galing-galing. Okay, so sana marami pa yung ma-inspire talaga, matulungan nyo. And yun na nga, sa mga makakapanood nitong programa natin sa Business Hours, tangkilikin nyo po yung negosyo nila. I think it's high time. Subukan nyo po at baka Subukan at hindi kayo magsisisi. wag kayong magpapahuli dahil Yes po. marami na yung nakatikim, yung iba hindi pa. So, I think deserve nila and deserve din natin matikman yung kanilang mga luto. So, sa mga kababayan natin, ano pag hinihintay nyo, especially ngayon magma-Mother's Day. So, eto na sila. Di ba? Handang mag-serve sa inyo ng mga special na pagkain. So, again, invite them, ma'am, everyone na bumisita sa inyong lugar at tangkilikin ng inyong negosyo. Go ahead po, ma'am, sir. Sa mga sa mga hindi pa nakakapunta sa Jolly Beb's Kitchenette, iniimbitahan namin po kayong pumunta, pumasyal at para matikman ang aming mga luto sa Jolly Beb's Kitchenette. Sa Pulangi lang po ito, walang iba. Ponso Pulangi Albay. Okay, so sir, and additional, sir? Yun po, i-try nyo yung mga menu namin na sigurado po kung magugustuhan nyo. Hindi kayo magsisi. Hindi kayo magsisi. Ngayon, kung hindi nyo magustuhan, pwede nyo po i-take out. Okay, so yan po mga kaibigan ng ating special na bisita ngayong araw na ito dito po sa ating Business Hours. Nakasama natin si Ma'am Jensly Francisco and Sir Mark Francisco ng Jolly Beb's Kitchenette ng Punso, Pulangi, Albay. So, kita-kits mga kaibigan, mga tagapanood natin, and sana magkita-kita tayo doon sa kanila, Yes, di ba? thank Para you. matikman natin ang kanilang special na mga luto, and syempre maramdaman natin yung init ng pagtanggap ng kanilang mga kasamahan ng kanilang negosyo. So maraming salamat po sa pangalan ni Ma'am Jamie Ribaya, ating Leadership Officer, and syempre kay Richard Bovie sa ating technical side, and syempre pa sa lahat ng mga bumubuo sa Leadership Office. Maraming salamat po sa inyo. Ako po yung nakasama ngayon, si Lorena Kising. Magandang umaga. Thank you. Good morning. Thank you. Bye. Montates, the local economic development and investment promotion office, is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Laripo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Laripo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.